Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito at mga gurong naglalayag patungo sa walang hanggang kaalaman na mayroon ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya o Araling Panlipunan Pito. Ang imperialismong Hapon ang susunod nating papaksain. Ang pag-usbong ng imperialistang bansa mula sa Asya sa panahon ng ika-20 siglo. Naway mabatid natin sana ang mga kasanayang ito sa ating aralin gamit ang mga pantulong na paksa at pantulong na gawain na inihanda sa atin ng matatag curriculum. Ang pinakapaksa lang naman natin talaga rito ay may paliwanag ang pag-usbong ng imperialistang Hapon sa ika-20 siglo. Naway makita natin kung paano rin sila natutulat at naiiba sa mga imperialistang bansang galing sa Europa. At syempre, matukoy natin yung mahalagang pangyayari mismo sa panahon na ito. Dagdag pa ay itong tinatawag nating paglalarawan sa impluwensyang mayroon ng Hapon sa bansa sa Timog Silangang Asya. Tunguin na natin. Ang papel ng Europeo sa pag-unlad ng bansang Hapon. Hindi maikakaila na mayroong nabatid na karanasan ang bansang Hapon sa karanasan din ng karaniwang bansa sa Asya. Na-impluwensyahan din sila kahit paano ng mga Europeyong bansa. Una na nga nakapunta dito ay ang mga Portuges. Nung narating ng mga Portuges ang isla ng Kyushu. Sumunod sa mga mangangalakal na Portuges, dumating ang mga misyonerong Kristiyano. At bilang pagsuporta ni Oda Nobunaga, winelcome niya itong mga Portuges na to. Ngunit ang tunay niyang hangarin ay ang malupig talaga ang mga Budista. Bagay o mga taong itinuturing niyang kaaway sa mga panahong ito. So ginamit niya yan sa kanyang advantage. Kaya naman meron talagang ugnayan na ang mga ilang Hapon sa ilang Europeo noong mga panahon na yan. At sa pagpasok ng Portuges, sa ika-14 na taon, makikita din natin, sunod na dumating din ang mga Olandes at mga Espanyol. Diba? Hindi nagustuhan ng ilang mga Hapones, partikular ni Toyotomi Hideyoshi, ang pagtanggi ng ilang mga Kristiyano na sumunod sa pamamahala ng mga daimyo. At nakita nila, partikular, na ito ay hudyat na pananakop ng mga Europeo. Diba? Bakit nga ba ang mga daimyo ay makapangyarihang tao noong mga panahon niyan? Ang mga daimyo kasi, pag tinignan natin yung salitang ugat ng daimyo, ito yung merong mga may malalaking lupain o mga individual na may malalaking lupain. Ganon sila makapangyarihan. Hindi nag-subscribe o hindi nagpasailalim ang ilang mga Kristiyano sa paniniwala na pumapanginoon ang mga paniniwalang ito. No? Kaya yun yung isang tiningnan nila. Kaya sa pagsapit ng ika-16 na taon, pinapaalis ang mga misyonero. No? At pinagpapatay ang mga misyonero at mga Kristiyanong Hapones. Gayun din, pinagbawal ang Kristiyano o Kristyanismo at tuluyang pagsasara sa mga taga-kanluran sa panahon ng polisiyang Sakoku, sa panahon ni Ieyasu. No? Balikan natin. Bigyan natin ng baliktanaw muna. Bakit nga ba nauwi sa ganito? O paano napunta sa ganitong aspekto ang pamamahala ng imperialistang Hapon? Tandaan natin, nagwakas ang pagkakahati nito. Nagwakas ang pagkakahati sa pagitan ng dinastiyang Ashikaga at mga grupong nag-alsa laban dito nang namuno si Oda Nobunaga. Diba? So sa pag-aalsang ito, malinaw dapat nating mabatid na si Oda Nobunaga ang nag-welcome kanina. Tama? Sa mga misyonero. Kasi kalaban niya mga Budista. Sa kagustuhang mapag-isa, kagustuhang mapag-isa ang bansa, nagkaroon ng pagpapasya, na ipasara ang mga monasteryong Budista na kumakalaban sa kanya. Kaya nga ginamit niya sa advantage niya yung mga Portuguese a while ago. Sa pagkamatay niya noong 1582, mag-iiba ang tahak ng hangin niyan. Di ba? Mahahati kasi sila ulit Di ba? Sa pagitan ng puwersa
ng kanyang kamag-anak at ng isang taong nagngangalang Toyotomi Hideyoshi na siyang mananalo sa pagitan ng dalawa. No? Sumibol si Hideyoshi sa kapangyarihan at ipinagpatuloy yung kampanya, di ba? Yung kampanya na kung saan anong nasimula ng mga bansang Hapon, hindi naman niya tinanggihan, di ba? Ngunit subalit datapwat, mag-iiba ang ihip ng hangin dahil mayroong hangarin si Hideyoshi at ito ay ang pagpapalawig lalo. Napag-isa niya ang bansang Hapon, ngunit kagustuhan din niyang mapalawak ang sakop nito hanggang sa China at sa Korea. Pinapangarap niya maging bahagi ang dalawang bansang ito. Kaya nga lang, nabigo siya nung kanyang kubkubin ang Korea dahil sa pinunong si Yi Sun-shin. Nagapi siya at nagapi rin ang plano niya na kunin. Bakit? Dahil dito sa tinatawag nating turtle boat. No? Yun yung kalakasan ng pamamahala ni Yi Sun-shin. No? And 1592 hanggang 1598 ito naganap. Pag-usbong naman ng 1598, siyempre namatay si Hideyoshi, no? Sisibol dito ang mga bagong tagapagmana. Tama ba? Kaya naman, magiging laban ito sa pagitan ng tagapagmana at tagasunod. Magiging nasa pagitan ito ng kanyang kasama o kamag-anak, no, na si Toyotomi Hideyoshi. Di ba? At si Tokugawa Ieyasu. No? Siya ang pangunahing leader ng mga panahon na yon, si Tokugawa Ieyasu. At si Toyotomi Hideyoshi naman ang kanyang anak. Ngunit nagwagi si Tokugawa Ieyasu. Kaya ito ang pagsisimula ng shogunato ng Tokugawa sa bansang Hapon. Namayagpag ang Tokugawa o shogunato ng Tokugawa simula 1603 hanggang 1868. Ito yung angkan lang ng Tokugawa. Malinaw sana sa atin, no? Na angkan-angkan ng pamamahala. Parang dinastiya, no? Kung ikukumpara sa China. Ngayon, ano nga ba ang pamamalakad na mayroon si Ieyasu? No? Si Ieyasu, no? Ang naging tatak ng Tokugawa o shogunatong Tokugawa ay pagbutihin ang kalakaran, no? Yung internal. Sa loob muna tayo magko-concentrate. Parang ganun yung kanyang forte sa pamumuno. Ngayon din, isinaayos niya ang pagkolekta ng buwis. Mahalaga yan kasi yung buwis, gagamitin nila ito upang masustentuhan ang mga pangangailangan ng Estado at iba pang mga pangangasiwa ng gawain ng pamahalaan. At naging mahigpit din siya sa banda na pinatapon niya ang kanyang mga katunggali at hindi kaalyado sa Edo. Ang Edo ay kasalukuyang nasa Tokyo. Mababatid yun naman, no? Medyo malabo-labo nga lang ng kaunti dyan sa larawan. At ito ay magiging panimulang sulyap na rin sa kanilang pagiging imperialista. Magiging pagsisimula na ito ng tinatawag nating sulyap sa kasaysayan ng imperialistang Hapon. Taong 1616, pinayagang pumasok ang mga mangangalakal. Mga ngalakal mula sa ibang bansa tulad ng Olandes, mga Dutch. Kasi talaga primarily ang mga Dutch, ang gusto lang naman talaga niyan ay kalakalan talaga. Diba? Mapalawak ang kanilang negosyo, etc. Pinahintulutan sila na mamalagi sa Nagasaki at sa Kagoshima. Taong 1630, nagkaroon ng batas. Nagbawal sa paggawa at paglayag ng mga barkong Hapones. Bakit? Hindi pagpayag at hindi talaga pumayag na dumaong ang mga barko na mula sa ibang bansa. Bakit? Kasi alam nila meron ng banta ng panganib dito eh. Meron ng gagustuhan ang mga kanluranin na pasukin ng Japan. Kaya naman noong 1635 nagpatupad si Tokugawa Ieyasu ng sistemang Sankin Kotai. Ano yung Sankin Kotai? Yung Sankin Kotai, yan na. Well, pinayagan niya, tandaan niyo may mga pinatapon sa Edo, no? Yung mga katunggali,
ng Tokugawa, no, ng Shogunatong Tokugawa, ng pinuno nila sa kasalukuyan. So, yung mga pinatapon doon, syempre, mamupunta sa Edo. Kaya naman, pinatakda na yung mga ilang kamag-anak nila sa Edo, no, naninirahan sa Edo, ay pwede nilang puntahan. Di ba? So, yung naninirahan doon. Kaya naging bukas, no, yung saloobin ng mga tao sa pamumunog ito at sa kasunduan ng Sankin Kotay. Ngayon naman, yung mga naninirahan sa Edo, after nila manirahan doon, o dahil babalik na sila sa trabaho o sa kanilang ginagawain, kailangan nilang iwan ulit yung pamilya nila sa Edo. Kasi doon lang talaga sa Edo eh. Tapos, pupunta na sila ulit sa kanilang pinagtatrabahuan. Okay? Next, itong tinatawag naman nating kapag babalik, di ba nabanggitan natin yan. Kapag babalik sila, kailangan nilang iwan ang kanilang pamilya sa Edo. At ang panguli, lahat ng aklat, no, at mga sulatin na mula sa Europa, pinagbawal. Yan, ito na yung pagsasara, no, ng kaisipan na kailangan mag-concentrate muna ang Japan sa sarili nitong bansa. Kasi nakikita nila may banta ng panganib ang Europa. Tapos pinigilan nila yung pagpasok ng kaisipang Kristyanismo, no, at Europeo sa bansang Hapon. Lalo pat higit na paunlad yung kaisipan ng pagiging Japanese o pagiging Hapon ng mga Hapon nung panahon ng Genroku. Walang ibang ginawa kundi noong 1688 to 1704, kundi ito yung panahon ng kaunlaran, no, ng kasaysayan ng Hapon. Ito rin yung matagal na pagkahiwalay sa mundo. Ito yung panahon na matagal na pagkahiwalay ng Japan sa mundo. At primaryang paunlarin at pamayagpagin ang lipunang Hapon. Gayon din ang pagpapaunlad sa tatlong primaryang syudad nito. Ang Kyoto, Osaka, at Tokyo. Malinaw sa atin na sa panahon din ng Genroku, umunlad ang kanilang arkitektura at sining. Ang dulang kabuki at no ay sa panahon na ito umunlad, no? Panahon ng Genroku. Okay? Panahon ng ika-17 hanggang ika-18 daang taon. Ngayon, sulyapan natin kung gaano ba kaunlad ang mga syudad nito sa Japan. No? Ma-share ko lang saglit. Hindi naman to bahagi ng notes. No? Pero may bahagi ko lang na, ganito ko nakilala ang Kyoto at Osaka. Yung Edo, ang harap ko pa yan. Pupuntahan ko rin yan pagdating ng araw. Pero Kyoto muna tayo kasi yun yung original na kabisera ng Japan. No? Sa Kyoto makikita natin, ayan, kung anong nakikita nyo dyan, yun ang simbolismo ng Kyoto. Itong mga palasyo na to, mga templo-templo na to. No? Minsan talaga sa picture, maraming photobomber. Talagang nangyari yun. No? Napanatili ng Japan ang kanyang matandang kasaysayan. No? At yan ng Kyoto. Makikita ninyo, hiwalay yung historical district, no? Sa mismong maunlad na syudad, na lugar ng Kyoto. Habang sa Osaka naman, napanatili pa rin nila yung castle, no? Yung Osaka Castle. O, yan. Sa Osaka Amazing Pass kasi, bahagi yan. Yun nga lang, malungkot ako kasi napuntahan ko siya, umuulan. No? Pero napakaganda ng Osaka Castle. Yan, ang simbolismo ng Osaka. Ang kanyang kastilyo, ang matandang kastilyo. Yang mga bato-bato na yan, sa kastilyo na yan, hindi yan basta-basta bato. May mga encrypted stones dyan na kung saan yung mga stones na yon ay naglalaman ng mga sumuportang pamilya. O pwede nating masabi na may mga ilang mga daimyo dyan. No? At ang kanyang maunlad na distrito, layo kasi, di ba, yung mga templo o yung mga kastilyo sa syudad. O makikita ninyo, no? Yung kanyang, ano tawag doon? Yung mismong capital. Di ba? And of course, ang cityscape ng Osaka. Di ba? Makita nyo, skyscraper. Talagang lawak, ang laki
ng mga buildings, no, sa Japan. Pero isa pa sa napansin ko sa bansang Hapon ay ang kanilang kausayan sa pagpapanatili ng maayos na pamamahala. Isang example nga dito nung pumunta akong Tokyo. Well, of course, napakalinis, napakaayos, di ba? Ito yung daan. Makikita nyo, no? Makikita nyo kung ano yung ordinaryong lansangan ng Japan. Ganon yung ordinaryong lansangan ng isang kaunlaran. Di ba? Okay, so yun, pupunta ka sa kanilang train station, napakaayos. Preserved yung kanilang culture scape. No? Sa Osaka, nandito naman yung kaunlaran dahil nakikita ko rin, dahil ito ay binibisita talaga ng mga dayuhan, ang Universal Studio. Di ba? At nagawin nga kami dito, feeling ko ako'y kasama na sa Harry Potter. No? Diyan yun, no? Yung Hogwarts. Pero sa Universal Studio yan. Kaya, feeling ko rin, ako'y nagpanyebe. No? Pero, ang pinakamasarap talaga dito ay ang pagtikim dapat ng butterbeer. Hindi mo daw dapat palampasin ito pag pumunta ka daw dito sa Universal Studio, yung butterbeer. At yung pag-uwi ng memorabilia ng butterbeer na yan. Dala-dala ko pa yung baso na yan. Diba? Ano pa ang nakita kong kaayusan sa modernong Kyoto at Osaka sa kontemporaryong panahon? Nabatid ko rin ang disiplina talaga ng bansang Hapon. O, napanatili nila to. Diba? Pag tinignan nyo, eleksyon sa kanila nung panahon na pumunta kami, napakaganda at ito yung konkretong ina-observe ko sa kanila. Organisado, hindi piyesta ang eleksyon doon. Kanya-kanyang suporta ang bawat establishmento, pero kanya-kanya rin ang ayos. No? Meron talagang nakapaskil. Tingnan niyo kung nakaayos. No? Nasa lansangan yan, ha? Pag dito yan sa Pilipinas, nakabanderitas pa yan. Pero dito, mas makikita natin na meron talagang tinalaga na posting area ang mga kandidato. Nakita nyo, 5-3, 5-3, 5-4, diba? Magkaalabang partido o inalat na pwesto para sa isang kandidato. Tapos, ang kanilang trend sa Osaka. Makikita ninyo, napakaayos, napakaganda. O, sample by the way, rush hour na to, ha? Kasi papasok na sa trabaho. At ano napansin natin? Napakaluwag. Pwede pa akong umupo actually. Pero siyempre para sa kapakinabangan ng obserbasyon natin at para sa picture taking, tayo ay tumayo para picture. 'Di ba? So ito yung napansin ko sa pagbabahagi ng karanasan sa modernong Kyoto at Osaka. Napakahalaga nito dahil crafted mula sa kasaysayan ng mga ito. Okay? So tingnan natin, no? Kasi nakikita na natin medyo singit lamang ang mga storyang ito. At hindi ito bahagi ng mga notes. Kalma lang. Hindi natin maikakailangan nang ihimasok din ng kanluran. May epekto ang kanluran, no? Kahit pa paano, yung mga dangbakal, infrastruktura, lahat ng yan ay sulyap ng pagpasok ng mga kanluranin. Pero ito na. No? Ano nga ba ang mga hudyat ng pagpasok ng kanluranin? Taong 1853, makikita natin ay pinadala ng Pangulong Millard Fillmore ng United States si Commodore Matthew Perry. Sino ba si Matthew Perry? Si Matthew Perry ay isang persona na kung saan may ginawa, no? Yung kanilang pamosong gunboat diplomacy. Ipinakiusap kasi ni Matthew Perry na ibuksan yung mga daungan ng United States, no? Para sa mga barko. Buksan yung daungan ng Japan para sa mga barko ng United States. Tapos, ang mga barkong ito, kalaunan, nung nakita ng mga Hapones, may naglalaki ang barko na. Armado ng kanyon. So, anong ibig sabihin nito? Nangamba kasi ang United States sa bahaging ito. Kasi wala siyang sphere of influence sa Japan. Pansin ninyo, wala siya sa unang mga nabanggit na unang entrada ng mga Europeyong bansa. Hindi naman siya Europe talaga, Europeyong bansa . Kaya dinaan niya sa tinatawag nating gunboat diplomacy. Diba? Wala ka na magagawa kapag nakaposisyon na dyan, yung barko, yung mga kanyon, gulantang ka ginulat ka na lang di ba? Kaya naman mapapapirma sila itong Japan sa kasunduan ng Kanagawa. Sa kasunduan ng Kanagawa, binuksan ng Japan yung daungan ito. Partikular sa daungan ng Hakodate at Shimoda para sa barko ng United States. Dagdag pa, nabuksan din ng Japan ang kanilang bansa, di ba nga, nagsara sila. Nabuksan muli ito mula sa mga bansang Europeo tulad ng Germany, England, France, Russia, at Netherlands na bagay na ikinagalit ng bansang Hapon.
mamamayang Hapon. Bakit? Kasi yan ay magiging mitsa kalaunan, no? Yan ay magiging mitsa na magagalit nga sila, di ba? Kagagalit nila yan, no? Labis sa kaparaan ng ibinigay na binahagi ng Shogun. Natrap sila sa pagitan. Tapos, naging popular din yung ipagbunyang emperador at paalisin ng mga barbaro. Tapos, isa pa, yung nilagdaan ng Tokugawa at nilagdaan na yung sinimulan na yung modernisasyon, bumaba na actually yung shogunato ng panahon na to. Kasi may papausbong na leader na dyan eh. No? So, makikita natin, nilagdaan yung Tokugawa at yung modernisasyon sinimulan sa bansang Hapon. Mayamang bansa, malakas na militar. Yan yung paniniwala at prinsipyo nila. Hindi sila makukubkob kapag ito ang kanilang binitbit na modelo. Kaya taong 1868, yun na, pinababa ng mga Hapones yung Tokugawa Shogun at nagsimula na yung tinatawag nating Restorasyong Meiji. Yung Meiji, Japanese word yan para sa salitang naliwanagan. No? 1869, kaagad na inilipat ng mga Hapones yung kanilang emperador. Mahalaga ang mga emperador ha, kasi ang emperador sa bansang Hapon ay simbolismo ng pagkakaisa ng mga Japanese. Kaya kung anong bulong ng emperador ay siyang tahak din na pupuntahan ng bansa. Lumipat sila mula sa kanilang kinalulugaran, no, patungo sa Edo. Ano yung Edo? Yun yung kasalukuyang Tokyo. Ngayon, di ba nandun nga yung mga ipinatapon natatandaan niyo ba? Yan yung mga dyan ipinatapon yung mga kagalit nung una. Tapos dyan pumupunta yung mga daimyo. Kaya naman sa Shogun. Yung mga Shogun, no, yung sa palasyo ng Shogun, sa Edo inilipat. Kasi nandun naman na din yung maging concentration. At maluluklok dito si Emperador Mutsuhito. Ano nga ba ang ginawa ni Mutsuhito? Una, tinatag niya ang bagong pamahalang Meiji. Ibig sabihin na liwanagang pamahalaan, enlightened governance or rule. At yan ang inspirasyon mula sa sentralisado pamamahala ng Alemanya o Germany. Kaya pumasok din at sinaklaw ng plataforma ng pamamahala nila ang pampublikong edukasyon. Di ba? Kaya taong 1872, no, nagpagawa ng kauna-unahang daang bakal. Di ba? Yang himpilang pangkalakalan ng Yokohama sa Edo. Napakahalaga niyan kasi pattern na yan sa modernization na kanilang ina-adapt mula sa mga kanluranid. Kaya partly, nakita nila na essential talaga ang Japan na magkaroon ng modernization na talagang pattern, no, mula sa mga kanluranid. Okay? So doon natin nakita yung esensya na tumatanaw sila na wala tayong magagawa kundi magbukas na sa idea ng modernization. At ang sumunod, siyempre, taong 1875, malalaman na natin dito, no, na may produksyon na ng karbon ang Japan. Di ba? Mula sa kalahating milyong tonelada, tumalon ito patungong 21 millions metric tons. Di ba? Ano yan? Ano ang sinisimbolo na niyan? Nag-i-industrialisa ang Japan. Nagsisimula na yung pangapagawaan at mga produkto ng tsaa at ng seda. Makikita nyo dyan sa larawan yung mga gumagawa ng seda. Taong 1905 ang larawang ito na nakuha natin. Bahagi rin ito, nalinang na yung iba pang industriya sa Japan. Dahil nga nag-industrialize siya eh. So, ready na siya, technically, sa tinatawag na pagpasok ng modernisasyon. Isa pa, may mga vapor na siya. Di ba? At mga sandata. Ito ang maglalahok sa Japan para sa isang pandaigdigang kompetisyon. Di ba? Ano pa? Mag-uumpisa na dito yung pagiging imperialista niya. Bakit? 1885. Yan. Ito yung una niyang ugnayan eh. Sa bansang China. Nakipagkasundo siya. Huwag yung papakilaman ng Korea. Walang mangingialam sa Korea. Nagkaroon sila ng kasunduan. Pero taong 1890, unang lumabag ang China. Bakit?
tatandaan natin, 1890, marami na ring vapor ang Japan. Okay? 1894 pa pala lalabag ang China. Okay? 1890, marami ng vapor ang pandigmaan Hapon at marami na siyang armadong militar. Kaya kinilala na siya bilang isa sa pinamalakas na bansa sa Asia. Okay? Pero hindi pa natetest yung galing niya dito, tusay niya. Kaya niluluk up pa rin ng mga Europeo itong China. Ngayon, kinikilala na kailangan ng imperialistang bansa na mapaunlad ng kanyang ekonomiya. Kaya naman, iti-testing niya ang pagkubkob ng lupa. Sakto, 1894, may nanira ng kasunduan. Kasi kakailanganin din naman talaga niyan, economically and security. 1894, sumira ang China sa usapan nila na walang magbibigay ng tulong sa Korea. Nung humingi ng tulong ang rebeldeng pangkat sa Korea, tumulong yung China sa rebellion laban sa mga Koguryo. Naging simula ito at mitsa ito ng pag-umpisa ng digmaang Sino-Japones, China-Japan War. Kasi hindi ka dapat nagpadala kasi yun yung naging kasunduan nila. Okay? Simula na ng paglabanan ng Japan at China. At sino ang nagwagi? Dahil may elemento ng surprise ang ginawa ng Japan, sila ang nanalo dyan. Kaya naman ilang buwan lamang, tinalo ng Japan ang hukbo ng Chino. Kaya nakuha nila ang lugar ng Manchuria. Diba? Kaya nagtatag sila dito ng kanilang kolonya na Manchukuo, no? Na Japanese invaded territory yan. Mahalaga itong Manchuria dahil may isa pang bansang may involve na kagera ang Japan dito. Kasi tingnan ninyo kung sino yung kadikit ng Manchuria. Oh. No? At yun na nga, dahil talo sila, no? Nakuha nila ang Manchuria at higit sa lahat, nagkaroon ng kasunduan ng Shimonoseki. Natamo ng Japan ang lugar na Taiwan at pulo ng peskadores. Kaya napasa ilalim niya yan. Yan ang unang kolonya ng bansang Hapon. So nagsisimula na siya, no? Maging isang kolonisador tulad ng mga bansang Europeo. Kaya naman, pagtungo natin dito, di ba, yung Manchuria, tanda natin, sino yung kadikit na bansa niyan? Ano pa? Bukod sa Korea, kadikit din niya yung Russia. Ano yung isa pang bansa dyan? Kaya matitrigger yung Russia kalaunan. Bakit? Kasi dahil nga kubkub ng Japan, yung Manchuria na yan, bilang bunga ng kanyang pagbabagi sa digmaan. Susunod na mangyayari ang digmaang Ruso-Japones. Pero i-background muna natin. 1929, nagkaroon ng digmaan laban sa Manchuria. Okay? Klaro yun. Kasi nga, nung panahon na ito, malinaw dapat sa atin, hindi pala 1929, paumanin. Nung mga panahon na yan, yung hilagang bahagi na yan ng Korea ay nasa ilalim ng pamamahala ng China at yung Manchuria na yan. Nagtagal ang pananatili ng ilang mga rasan sa Manchuria. Tapos, hindi sila pinansin. Di ba? Ng Russia nung sinita sila. Hindi naibigan ng Japan kung ano nangyari. Di ba? Di ba, 1901, nagutos na sila. Alusin nyo yan. Kasi dapat dyan kami. Nilusob ngayon nila yung hukbo ng mga Ruso sa Port Arthur sa Union Soviet. At mula dito, dahil nga namayagpag dito ang bansang Hapon, di ba? Una, nakita na natin, no? Namayagpag na sila yung bansang Hapon nung natalo nila yung China, na nilook forward at talagang tinitingala ng mga Europeyong bansa na hindi ito basta-basta bansa. Natalo ng Japan, kaya kinilala nila. Nagkaroon ng pagbabago sa balance of power. Noon, no? Akala nila China talaga yung malakas na bansa dito sa Asia. Pero hindi pala. No? Dagdag mo pa ang pagkatalo ng Russia. Kaya talagang naging major power ang Japan sa panahon na ito. Ano nangyari? Magkakaroon dito ng kasunduan. No? Kasi talo ang Russia Diyan mauwi yung kasunduan ng Portsmouth. Yung kasunduan ng Portsmouth, malinaw dapat sa atin na hindi Russia at Japan lang nag-usap. May isang bansang sumingit dyan
na nag-ayos ng kasunduan. At ito ay ang bansang United States na tulong-tulong ni Theodore Roosevelt. Nilagdan ito mismo sa isang bapor. O, tatandaan natin yan ha, sa isang bapor sa Portsmouth, sa New Hampshire, sa New Hampshire, sa United States. Okay? Kaya sa pilitang napaalis ang USSR dito sa Manchuria at Korea. Okay? At ito na nga ang pag-usbong pa higit, no, ng imperialistang Hapon. Tandaan ninyo palawak na ng palawak siya. Papunta na siya. Kasi may pangangailangan siya taong 1929. May krisis sa ekonomiya ng Japan. Ano yung krisis sa ekonomiya niyan? Bagsak ng 50% ang sales ng seda. Yung telang sutla, no, na seda ng Japan. Yung number one business din niya yan. Tapos wala silang masyadong source ng carbon. Tapos kulang sila sa langis at batong bakal. Lahat ng bagay ay essential para mag-industrialize. Di ba? Kaya naman, nakipagkasundo ito. Taong 1940, makikita natin, nakipagkasundo siya. At that time, tandaan natin mayroon ng sigalot sa Europa ng panahon na yan. Sinisisi na ng panahon na yan yung pagkabigo ng Germany noong unang digmaang pandaigdig. Na kung sino yung gumawa sa amin ng ganito, kaguluhan na ganyan. Kaya nagkaroon ng alyansa ang Italia at Germany noong panahon na yan. Si Benito Mussolini at si Adolf Hitler. 1940, lumagda ang Japan bilang pangatlong kasapi ng puwersang Axis sa isang tinatawag na Tripartite Pact. Malinaw tayo dyan, ha? At noong 1941, sa pagbubumilit, no, namadaan muna sa diplomasya. O, di ba, yung mga Briton, Pranses, pinipilit nila madaan sa diplomasya, no, yung sigalot na nangyari sa Europa. Kaya hindi nakala nila madadaan nila sa pag-uusap pa itong sitwasyon natin sa Asia. No, kasi nga yung Asia, dito yung Japan, at makikita natin na yung Japan, that time, may binabalak na, unti-unti. Habang nagkakaroon ng pag-uusap noong 1941, December 7, ang Japan, mahilig sila sa tinatawag nating element of surprise. Inatake nila ang Pearl Harbor. Binomba nila na walang abiso gamit ang kanilang hukbong panghimpapawid, ang Pearl Harbor. Hindi lang Pearl Harbor ang tatandaan natin na binomba noong December 7, 1941. Kailangan natin matandaan din na maging ang ilang mga bansa, no, na nasa ilalim ng allies dito sa Asia ay binomba rin ng bansang Japan. Kasama na ang Pilipinas, Hong Kong at Malaya. Diba? Ano napansin nyo? Nasa ilalim tayo ng Amerika. Nasa ilalim ng Grand Britanya ang Malaya at Hong Kong. Kaya pag pinansin natin, lahat ng alyansa ng allies, ito na ang hudyat na pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig at pananakop na ng mga bansa sa Timog Silang Asya, ng bansang Hapon. At yun ay ipagpapatuloy natin sa susunod na video.